Wow, tapang yarn? Kailan pa? Saan po ba makahanap tong tapang na to from 2016 to 2022? We check pero parang wala yata tong gilas ng mga to habang binubuli po tayo, ng China ng mga panahon na yon. Ano po kaya meron ngayon at parang biglang tumapang yung ilang mga politiko natin lately? Full force pa nga iba sa kanila sa last game ng Gilas versus China sa FIBA eh. In fairness po, yung iba sa kanila talagang mahilig sa basketball at talagang nakatutok po sa mga laro. Congrats nga pala sa Philippine team natin for saving the best and only win laban po sa China na siguro marami po sa atin ang kating-kating talunin at tinambakan pa po natin sila. Kaya grabe po yung cheering nitong ilang mga politiko na naka-t-shirt pa po ng ganito. Pero question, kaya nyo kayang gawin yan a few years ago? Bakit parang tahimik kayo nun? Or at least, hindi ganyang katapang? Dahil ba sa kanya? China, let it be known, is a good friend. Naalala niyo pa ba siya? Baka naman hindi na kasi wala na siya sa pwesto. Wala na nga ba? Joke yun, baka may matrigger Well, sabi nga nila, the president is the chief architect of our foreign policy. At dahil sobrang close ni Tatay D kay President Xi noon, sunod yung mga politiko natin. Ayan Ako na po nagbigay ng excuse, political reason. Wala po akong sinasabing sip-sip lang iba o duwag o wala lang sigurong paninindigan. But seriously, hindi po dapat ganyan yung mga politiko natin. Hindi po sabay lang po sa agos. Kahit alam mong mali o hindi na po nakakatulong sa interes ng bansa, yung ginagawa po ng Pangulo. Pero ika nga, better late than never. Matapang sila ngayon kasi good thing naninindigan si President Marcos Jr. laban sa China. The Philippines therefore continues to uphold the primacy of the 1982 UN Convention under the Law of the Sea as the framework within which all activities in the seas and oceans are conducted. We once again reaffirm our commitment to the rule of law and peaceful settlements of disputes. And for that, we give him credit. Kasi yun naman talaga yung tama To certain politicians na naka-t-shirt ng West Philippine Sea, hindi ba close kayo kay Tatay D na sobrang pro-China? Porke ngayon lumalaban si BBM sa China, laban na rin kayo? Huwag nyo kaming apihin dahil kilala naman po ang Pilipino na matatapang lumalaban at pinaglalaban ang ating karapatan. What is ours is ours. Alam ba ni Tatay D yung ginagawa nyo? O baka naman dahil for re-election kayo sa 2025? Tapos paano kung yung next administration, sip-sip uli sa China? Mag-iiba na naman kaya sila? My point is this, kahit okay na matapang sila ngayon, this puts into question their credibility. Matapang ba dahil talagang naninindigan sa tama? O matapang lang dahil yun ang ihip ng hangin sa administrasyon ngayon? Saka again, may election sa 2025, di ba? Baka naman namumulitika lang yung ilang tatakbo. Kasi alam nilang maraming Pilipino ang galit sa pambubuli sa atin ng China. Remember, tayo po ang may legal at moral na karapatan sa West Philippine Sea. Nanalo po tayo dun sa kasong isinampa natin laban sa China. Recognize po yan ng international community. Pero of course, sa China at itong ilang mga propagandista po nila dito sa Pilipinas. Try ko i-relate sa basketball yung galawan ng China Signatory yung China sa UNCLOS o yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Ito yung tratado o kasunduan na nagtatakda ng patakaran, karapatan at responsibilidad ng iba't ibang bansa pagdating sa isyu ng karagatan. Kung sa basketball, nag-agree yung mga bansa tulad ng China sa rules ng liga. Kaso nung di pumubor sa China yung resulta ng game versus the Philippines, biglang ayawan na. Tapos tayo pa yung sinisiraan nila sa ibang bansa, pati dito mismo sa Pilipinas. Pansin nyo ba? May ilang mga di-amunay Pilipino na ang ingay-ingay ngayon sa media, pati po sa social media, sa pag-defend sa China. Diba? Kasalanan pa raw ng Philippine Coast Guard kaya binomba ng tubig ng China Coast Guard yung isang bapor papuntang Ayungin Shoal. Atin po yung Ayungin Shoal at nangyari yung pangharas ng China sa mismong karagatan natin. Yung ating exclusive economic zone. Wala dapat pakialaman China dito. Pero sabi ng ilang mga bata ng China dito sa bakuran natin, tayo raw ang may kasalanan. Mukhang part to ng influence operations ng China na finally naririnig na natin kinokondena in public ng National Security Council. Nag-iba na talaga ang ihip ng hangin, no?
Sana rin tuloy-tuloy na po itong paninindigan kahit mukhang pilit o ihilaw po yung tapang ng ilang mga politiko natin. Unlike China, mukhang hindi po nakikita ng mga leader natin ang issue ng West Philippine Sea as a very long game requiring consistent and comprehensive strategy. Pero iba po kasi ang administrasyon, nag-iiba yung diskarte habang yung bully, tuloy-tuloy lang. Alam po kasi ng China na yung mga politikong maladragon ngayon sa tapang, pwedeng astang tuta uli sa susunod na administrasyon. Ang tanong, totoo ba ang tapang nyo sa paglaban sa China? O kaya naman hanggang bola lang yan?